Sa isang alternatibong katotohanan, ang mga likas na yaman ng Earth ay sinira ng labis na populasyon. Napakaraming tao para sa isang ecosystem na nasa bingit ng pagbagsak. Sa gitna ng patuloy na kalamidad na ito, ang kalihim ng pangkalahatan ng UN ay nagdaos ng emergency summit sa Athens. Ang mga pinuno mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo ay nakaisip ng isang radikal na solusyon upang iligtas ang planeta, pagbawas ng populasyon sa pamamagitan ng mga artipisyal na pamamaraan. Pagkatapos ay inihayag ng kalihim na general na ang mga internasyonal na hangganan ay isasara kaagad at ang bawat bansa ay kailangang bawasan ang populasyon nito ng 20% sa loob ng isang taon. Sa US, isang task force na pinangalan ng Department of Citizen Strategy o DOCS ay itinatag upang isagawa ang pagbawas ng populasyon. Nakabuo sila ng isang programang euthanasia kung saan ang mga tao ay nagboluntaryong tapusin ang kanilang buhay ng mapayapa. Ang pamilya ng namatay ay makakatanggap ng halagang $250,000 para sa kanilang sakripisyo. Samantala, sa isang marangyang villa, pinapanood ng retiradong news anchor na si Charles York ang kanyang anak na si Jared na nagbibigay ng panayam sa TV. Siya ay isang antropologo at bukas sa publiko tungkol sa kanyang suporta para sa programang euthanasia ng pamahalaan. Ngunit hindi gusto ni Charles ang palabas para sa ilang kadahilanan kaya pinatay niya ang TV at bumaba. Sa kusina, ang kanyang asawang si Don ay naghahanda ng masaganang pagkain. Dumating si Charles doon at sinimulang ibuhos ang lahat ng alak mula sa kanyang cellar papunta sa lababo. Nabatid na mag-host sila ng family dinner para sa kanilang 4 na anak. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jared sa villa at dumiretso sa kusina. Dumampot siya ng baso at pumunta sa cellar, nakita niyang wala itong laman. Hinulaan ni Jared na malamang na itinago ng kanyang ama ang alak dahil darating din si Noah, ang kanyang adopted brother para sa hapunan. Halata na si Noah ay may mga problema sa pagkagumon at si Jared ay hindi siya gusto. Dahan-dahan, ang ibang mga bisita ay nagsimulang tumulo para sa hapunan ng pamilya. Dumating ang gitnang anak na si Rachel kasama ang kanyang teenager na anak na si Mia. Magiliw na binati ni Charles ang lahat ngunit nagulat siya nang makita si Mia dito. Napag-alaman na eksklusibo niyang sinabi sa kanyang mga anak na ang hapunan ay isang pang-adulto na kaganapan. Ngunit nang magbanta si Rachel na aalis, pinayagan niya ang binatilyo na manatili. Sa ibang lugar, dumating si Noah malapit sa villa ngunit hindi makakuha ng lakas ng loob na pumasok. Tinawag niya ang kanyang kasintahan, si Grace, na sinusubukang pasayahin siya. Kapag hindi pa rin siya kumalma, naiintindihan niya ang sitwasyon at hinihiling sa kanya na bumalik sa bahay kung hindi siya komportable. Nagpa siya si Noah na bumalik ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid sa ama na si Ashley. Sinabi niya sa kanya na sumakay sa kanyang kotse, nagbabantang kanselahin ang buong kaganapan kung hindi siya dumating. Ang dalawang ito ay may malapit na relasyon. Kinagabihan, ang buong pamilya ay nakaupo sa hapagkainan at naghahain sa kanila si Don ng mga masasarap na pagkain. Pagkatapos ay gumawa ng toast si Charles na nagpapasalamat sa lahat sa pagtanggap sa kanyang imbitasyon. Humihingi rin siya ng paumanhin sa mga ito dahil sa sobrang daming oras sa pamilya ang nawawala dahil single-mindedly siya sa kanyang career. Biglang pinutol ni Rachel ang kanyang pagsasalita at hiniling na malaman kung bakit sila imbitado. Bilang tugon, hinawakan ni Charles ang kamay ng kanyang asawa at ipinahayag na nagpa siya silang magpatala sa programang euthanasia. Ikinagalit ito ni Rachel at nagsimula siyang maglabas ng mga kalapastanganan dahil sa hindi pag-iingat upang maiwan niya si Mia. Ngunit itinuro ni Charles na binanggit niya na ang hapunan ay para sa mga matatanda lamang at magalang na hiniling kay Mia na umalis sa mesa. Matapos umakyat sa itaas ang dalaga, binuksan ni Charles ang tungkol sa kanyang desisyon. Ginawa ng gobyerno na mandatory para sa hindi bababa sa isang tao mula sa bawat pamilya na ma-enlist. Sinabi ni Charles na hindi niya kakayanin ang sakit kung ang isa sa kanyang mga anak ay pinili ng random. Kaya naman nagboluntaryo sila ni Don na protektahan ang pamilya mula sa pagpapalista sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi ni Jared na malapit na nakikipagtulungan sa gobyerno na ang mga patakarang ito ay hindi para sa makapangyarihan at mayayamang pamilya na tulad nila. Ngunit tumanggi si Charles na iwanan ang ideya dahil ayaw niyang makipagsapalaran. Nang magsimulang uminit ang usapan, inutusan ni Don ang lahat na huminga at bumalik para sa dessert. Nang maglaon, sa sala,
Sinubukan ni Noah na baguhin ang isip ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na matagal nang natugunan ng Ducks ang 20% na pangako sa pagbawas ng populasyon. Ngunit ipinagpapatuloy nila ngayon ang pagpapalista upang maalis ang ilang uri ng mga tao. Mukhang pumayag si Charles pero nagalit si Jared na nasa sala din sa mga chismis na ito. Sinimulan niyang ipagtanggol ang mga aksyon ng gobyerno at naghihiganti rin na pinagtatawanan ng problema sa pagkagumon ni Noah. Si Ashley, na nakikinig mula sa malapit, ay lumapit sa pagtatanggol ng kanyang kapatid sa ama. Gayunpaman, sa kanyang pagsasalita, hindi niya sinasadyang nabanggit ang kasintahan ni Noah. Sa sorpresa ng lahat, labis na natuwa si Charles sa balita at hiniling pa niyang makita ang larawan ng kasintahan. Kasunod nito, umalis si Charles upang tulungan ang kanyang asawa ngunit bumalik pagkaraan ng ilang sandali na may dalang tala. Tumakas na pala si Don sa Villa dahil nagdadalawang isip siya sa desisyon niyang magpa-enlist. Maya-maya lang, narinig nilang tumunog ang bell at binuksan ni Mia ang front door. Nakarating na sa York Villa ang mga opisyal mula sa docks na nakatakdang dumating noong gabing iyon. Sinabi ng punong opisyal na si Bob na nagkaroon sila ng kaunting pagbabago sa pag-i-schedule kaya naman maaga silang narito. Gayunpaman, iniimbitahan siya ni Charles sa loob at sinabi sa kanya na umalis na si Don. Hinihiling din niya na ipagpaliban ng pamamaraan, nagtatanong kung maaari silang bumalik kapag nakipag-ugnayan si Don. Si Bob, na tila isang palakaibigang tao, ay sumang-ayon na gawin ito ngunit nais na makipag-usap kay Charles ng pribado. Kapag sila ay nag-iisa, ang matanda ay binibigyan ng ilang mga papel sa pagkansela upang pirmahan. Sinimulan niyang basahin ang mga dokumento at napansin niya ang isang bagay na ikinagalit niya. Gayunpaman, sinabi ni Bob na kung tatanggihan ni Charles ang parehong mga pagpipilian, ang kanyang reputasyon, ari-arian, at pera ay maaaring masira. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa ilang sandali mamaya kung saan ang isang nakikitang emosyonal na si Charles ay nagsabi sa kanyang mga anak na nagpasya siyang ipagpatuloy ang pamamaraan. Ngunit hindi niya isiniwalat kung ano ang nasa mga papeles sa pagkansela. Sumunod, nahiga si Charles sa kama habang ang lahat ng kanyang mga anak ay nakatayo sa paligid sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay pinatulog siya ni Bob at hindi nagtagal ay na-euthanize siya. Habang inaalis ng staff ng docks ang katawan, nagsisimulang maging kakaiba ang mga bagay. Sinabi ni Bob sa magkapatid na York na kailangan niya ng pangalawang bangkay mula nang siya ay tinawag dito upang mangolekta ng 2 katawan. Isang galit na si Noah ang nagbanta sa kanya at hiniling na umalis, ngunit maraming mga tauhan ng docks ang pumasok na may dalang mga baril. Ipinaliwanag ni Bob na mayroon silang 2 oras upang magpasya kung sino ang hahalili sa lugar ni Don. Nang subukan ni Jared na tawagan ang kanyang kontak sa gobyerno, napagtanto niya na pinag-aagawan ni Bob at ng kanyang mga tauhan ang bahay. Walang tawag, text, o koneksyon sa internet ang maaaring dumaan sa Villa. Mukhang may laundry list din ang docs ng history ng browser, email, DM, at internet footprint ng lahat. Ibinahagi ni Bob ang impormasyong ito sa magkapatid na sinasabing alam niya ang lahat tungkol sa kanilang pribadong buhay. Ipinunto din niya na si Mia ay exempt sa enlistment dahil siya ay menor de edad. Pagkatapos ay dinala niya ang dalaga sa kanyang caravan, na iniiwan ng mga matatanda upang magpasya kung sino ang dapat magboluntaryo upang wakasan ang kanilang buhay. Kung sakaling hindi nila magawa, babalik siya at siya ang magpapasya sa kanilang kapalaran. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkukumpulan ang magkapatid sa sala at agad na iminungkahi ni Jared na isakripisyo ni Noah ang kanyang sarili. Nagdahilan siya na ibinigay niya ang lahat ng mga pagkakataon sa kabila ng pagiging ampon. Ngunit sinira niya ang lahat sa pamamagitan ng pag-inom at pagtapos sa isang babae sa isang aksidente. Isang nakikitang emosyonal na si Noah ang gumanti na pumunta siya rito para humingi ng tawad at ayaw pa niyang mamatay. Pagkatapos ay hinihimok niya ang lahat na magtulungan ayon sa kagustuhan ng kanilang ama. Maya-maya, sumenya sila para kay Bob na agad namang pumunta sa Villa. Tinatanong nila kung paano siya magdedesisyon kung hindi makapagtapos ang pamilya. Ngumisi ang opisyal ng docks at sinabi sa kanila na magpapasya siya sa pamamagitan ng pagguhit ng mga dayami. Noon lang, tinanong ni Rachel kung ano ang mangyayari kung maghatid na lang sila ng bangkay sa kanya sa halip na mag-drawing. Sinabi ni Bob na sa ganitong mga kaso ang papeles ay mahirap pangasiwaan, ngunit itinuturo din na ang anumang patay na katawan ay mas mahusay kaysa sa walang bangkay.
Pagkaalis ng opisyal, lumabas ang kasuklam-suklam at baluktot na tagiliran ni Rachel. Inaamin niyang may mga nakakakilabot na bagay ang kanyang ginagawa sa buhay ngunit hindi pa siya handang itapon ang kanyang buhay. Kinuha ni Rachel ang malapit na kutsilyo at inatake si Noah. Nahuli ang huli ngunit ipinagtanggol ang sarili mula sa panganib. Sa kabila ng pagtataka ng lahat sa kanyang biglaang pagkilos, sinubukan ni Rachel na kumbinsihin ang kanyang mga kapatid na sumama sa kanya. Sinabi niya na ang pagtapos kay Noah ay makakakuha ng higit pa sa pera ng kanilang ama. Partikular na sinabi ni Rachel kay Ashley na magagamit niya ang pera para matupad ang kanyang mga pangarap na maging artista. Naniniwala si Noah na hindi niya ito tatalikuran dahil malapit sila sa isa't isa. Ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat, nagpasya si Ashley na suportahan ang dalawa pang kapatid. Kasunod nito, kinuha ni Jared ang isang matulis na bagay at naghagis si Rachel ng pepper spray kay Ashley. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang isang nakikitang nababalisa na si Noah, ngunit binugbog niya sila at sinubukang tumakbo sa loob ng kalapit na silid upang magtago. Akmang isasara na niya ang pinto ng silid, binato siya ni Rachel ng kutsilyo. Bumalik sa Doc's camper van, nalaman ni Bob ang balita na sumuko na si Don. Nakakagulat, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin siya sa punong tanggapan sa halip at huwag ibunyag ang impormasyong ito sa pamilya. Sa loob ng villa, nagkulong si Noah sa kwarto ng kanyang ama at makikita nating tinamaan siya sa likod. Habang nauubos ang oras, tinext niya si Grace at itinapon ang kanyang telepono sa malayo para makakuha ito ng signal. Pagkatapos ay sinira niya ang isang upuan at kumuha ng isang piraso ng kahoy bilang sandata. Susunod, pumunta siya sa kusina at naghahanda ng pansamantalang baluti sa pamamagitan ng pagsusuot ng apron at paglalagay ng steel plate dito. Hindi nagtagal ay nakita niyang nag-iisa si Ashley sa likod ng pintuan ng kusina. Agad siyang humingi ng tawad, sinabing nadala siya sa sinabi ni Rachel. Gayunpaman, tumugon si Noah na lumabas siya para makipag-usap at hindi para maghiganti. Naniniwala pa rin siya na dapat silang magtulungan tulad ng gusto ng kanilang ama. Sa kasamaang palad, paglabas pa lang ni Noah sa kusina, tinambangan siya ni Rachel at Jared na ipinako ang kanyang kamay sa dingding. Desperado siyang humingi ng tulong kay Ashley, ngunit tumakas ito na muling ipinagkanulo ang kanyang tiwala. Gayunpaman, kahit papaano ay napalaya ni Noah ang kanyang sarili, kinuha ang piraso ng kahoy at sinampal si Jared. Pagkatapos ay tinusok niya si Rachel sa leeg gamit ang isang tinidor na nakalatag sa sahig ng kusina. Ngunit nang malapit na niyang tapusin ang mga ito, bigla na lang siyang sinugod ni Ashley. Ito ay nagpapahintulot sa iba na talunin si Noah at igapos siya. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa ilang sandali kung saan si Noah ay nakatali at napapaligiran ng kanyang mga kapatid sa kalahati. Naghahanda na sila para saksakin siya nang biglang dumating si Grace at sinimulang tawagan si Noah. Inaalerto nito ang magkapatid at sumugod sila sa labas. Nakita lamang si Grace na near-record ang mga tauhan ng Doc's na armado ng mga assault rifles. Maya-maya ay lumabas si Bob sa camper van para kausapin siya ngunit mas nagiging tensyonado ang mga bagay-bagay. Hinikayat ng magkapatid si Grace na tumakas at humingi ng tulong at agad niya itong ginawa. Gayunpaman, hindi niya nagawang lumayo dahil pinatumba siya ng isa sa mga gwardya ng Doc's. Pagkatapos ay sinabihan ni Bob ang pamilya na pumasok at dalhan siya ng bangkay sa loob ng 15 minuto. Gayunpaman, nang bumalik ang magkapatid sa loob, wala na si Noah. Ang mga lubad na itinali nila sa kanya ay itinapon din sa malapit, ibig sabihin ay malaya na siya. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig na rin ni Noah ang boses ni Grace at alam niyang wala na ito. Kumukulo sa galit at para sa paghihiganti, agad niyang pinutol ang supply ng kuryente ng bahay. Ikinagulat ito ng iba pang mga kapatid, kaya kumuha sila ng ilang mga kagamitan bilang sandata. Hindi nagtagal, tinambangan sila ni Noah at sinaksak ng maraming beses sa tiyan si Ashley. Pagkatapos ay inatake niya ang natitira, brutal na pinatumba silang isa-isa. Sa oras na siya ay tapos na, silang tatlo ay nakadapa sa sahig, bugbog at pagod. Matapos ang malupit na labanan, ang lahat ng magkakapatid ay nagsimulang magpalamig at magmuni-muni sa kanilang mga aksyon. Si Rachel, na hanggang ngayon ay naging makasarili, ay biglang nagsabing magboluntaryo siya para sa euthanization.
Ngunit tumutol sina Jared at Ashley at nagboluntaryo din sila para sa pamamaraan na sinasabing sila ay naging kakilakilabot na magkakapatid. Nang marinig ito, lumambot ang puso ni Noah at nagmumungkahi na hindi nila kailangang magboluntaryo. Iminungkahi niya na dapat silang magtulungan at patumbahin si Bob. Pumayag naman agad yung iba pero kailangan muna nilang gamutin ang sugat ni Ashley. Nang matapos ang oras, pumasok si Bob kasama ang kanyang kinatawan, si Tom, at nakita ang walang malay na katawan ni Ashley na nakahiga sa sahig. Dumating ang iba pang magkakapatid at tiningnan sila ni Bob para sa mga armas. Ngunit ito ay nang bumalik si Ashley at sinaksak si Tom sa kanyang mga binti. Sinasamantala ng iba ang distraction na ito para bunutin ang mga kutsilyong itinago nila sa malapit na flower vase. Sa isang kisap mata, na-hostage sina Bob at Tom at pinilit pa nilang isuko ang mga armas ng iba pang security guard ng docks. Sa kasamaang palad, si Ashley, na maraming beses na sinaksak noon, ay nawalan ng malay. Sinubukan ni Bob na magpumiglas, ngunit kinuha ni Jared ang isang baril mula sa sahig at pinatumba siya. Nang magkamalay si Bob, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan habang ang mga York ay naghahanda upang tapusin siya. Binalaan niya sila na kung tatapusin nila ang isang opisyal ng docks, ang estado ay makakakuha ng kustodiya ng kanilang mga anak. Ngunit hindi siya pinansin ng magkakapatid at inihanda ang mga kagamitan para sa pamamaraan. Ito ay kapag sinubukan ni Bob na makipag-ayos sa kanila at ipinahayag na si Don ay nasa punong tanggapan ng docks. Kung palayain nila siya, gagawa siya ng isang kwento na magbibigay daan sa kanilang lahat na mamuhay ng payapa sa tabi ni Don. Lumipat ang eksena pagkaraan ng ilang araw habang nasa isang konsyerto si Noah, tumutugtog ng piano. Ang kanyang pamilya, kabilang si Don, ay nakaupo sa madla, buong pagmamalaki na nakatingin sa kanya. Napag-alaman na kinuha nila ang deal ni Bob at pinakawalan siya. Bilang kapalit, gumawa ang opisyal ng docks ng peking kwento na nagdedeklara kina Grace at Ashley bilang mga voluntaryong enlister. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.